Ginulat tayo ni Roji doon ha. Ang layo ng naabot niya. Talagang nakakapag-amaze sa akin guys is, hindi siya bumibitaw. Ginagawa mo. Magandang araw sa inyong lahat mga kapiso. Welcome ulit sa ating panibagong video. So medyo excited po tayo ngayon kasi meron naman tayong i-unbox at itatry na bagong AP. Nakaka-excite siya kasi ngayon lang natin or first time natin makahawak ng ganitong klaseng mga access point na medyo mamahalin. Hindi lang medyo, talagang mamahalin. Pagpasensahan nyo lang po konti yung boses natin ngayon kasi medyo sinisipon tayo. Inatake tayo ng kamalasan. Sa video natin na to, i-unbox natin at i-review at i-test natin ang EP na to from Roji. Ang specific model po niya, RG-EEP602 AC1200 Dual Band Gigabit Outdoor AP. Before anything else pala mga kapiso, maraming salamat kay Sir Carl Bungkasan ng NX Technology IT Solution sa pagpapahiram niya sa atin ng demo unit na to para ma-review natin at ma-test. Ang gagawin natin, syempre, unbox muna natin to and then titingnan natin yung kanyang specs and then i-check din natin kung paano natin siya isa-set up as access point. So in this case, gagamitin ko siyang access point para sa aking hotspot. Then, i-actual test natin siya when it comes sa range, sa performance, etc. Dalawa pong box yung dumating sa atin kasi separate po yung kanyang PoE adapter or yung parang power supply niya sa mismong product. Ito po yung pinaka-access point na box. So yun nga, galing po ito sa NX Technology IT Solution. Paki-visit na lang din po ng kanila Facebook page for more information about Roji product. Buksan natin siya. So pagka-open natin, meron agad siya ditong manual kung paano siya ikabit. Pero yun nga, sa ating mga Pinoy, wala yung manual, wala yung kwenta. Doon na, kapag nahirapan na tayo, tsaka pa natin siya kakailanganin. Tapos, ito po yung covering niya sa ibabaw. Ang kapal. Okay, pwede siyang gawing unan. Yan o. Ang kapal-kapal. Okay, so halos di makita sa camera natin. Pasensya nyo yung camera natin guys, kasi cellphone lang. Hindi ganun ka-wide yung kuha nating shot. Sana makabili lang tayo soon ng kahit GoPro lang. GoPro Hero 9. Libreng mangarap. Yan. So, yan po yung laman niya. Tingnan nyo, para talaga siyang dome na camera or street light. Ang laki niya. At pag kukunin natin siya, ayan, yung itsura niya, bilog. Parang globe. Okay. Tapos, meron siya ditong, ano ba tong nasa loob? So, by the way guys, itong AP na to is dalawa yung source ng power. Pwedeng PoE at 12 volts direct. And then, may kasama rin siya dito yung pang-mounting accessories niya sa pool or kung saan naman siya ilalagay. Para siyang spaceship ng alien. At iba pang mga accessories para sa pagmamount sa kanya. Ang lalaki. Siyempre, sa ganung kabigat, halos 1 kilograms sa EP alone, talagang kailangan natin ng malupitang mga accessories din para safe siya ikabit. At saka outdoor po siya guys, kahit saan mo siya ilalagay. Yun lang po yung laman niya sa loob. Tapos, buksan din natin tong isa. Itong nakaseparate. Nakasil pa yan Okay, so buksan natin siya guys. Ang tigas ng seal. Okay. Yan. Separate po yung PoE adapter niya. Ito po siya. Solid na solid. Okay. Tapos yung power po ng PoE adapter, ang laki din. 53 volts. Oh my goodness. Okay, so wag po kayong magkamaling isaksak to sa ibang access point. At sure ball, tosta yung access point na yun. Okay, so itatry natin siyang i-set up guys for first time use. Pag set up nito is simple lang. Gamit yung PoE adapter niya, which is nabibili separately sa device kasi nga pwede siya ng 12 volts direct. Tingnan nyo guys, yung reset button niya. Ganito yung itsura. Okay nakatago. So, buksan natin kung ano yung laman ng dalawang to. So, ayan. Kapag binuksan mo to, nandito yung RG45 or isang Ethernet ports. Dalawa po ito. Yan. At puro po ito gigabit. Itong isa is normal LAN lang. So, ito yung para sa PoE. May nakalagay po ditong PoE. Then, saan isasaksak yung 12 volts? Tingnan natin. Baka may mahalukay pa tayo dito. Ayun. So, meron pa nga. Yan, so dito mo naman isasaksak yung 12 volts. Kung yun yung gusto mong source of power niya instead na PoE.
So in this case, since meron tayong PoE adapter dito, so yun yung gagawin nating source of power. So madali lang siya. Kung nakakapag-set up na kayo ng AP, isasaksak mo lang siya dito. Then, syempre, ilalagay mo siya dito sa PoE para sa AP. Then, para magkaroon siya ng internet, dito mo isasaksak yung galing sa piso Wi-Fi or sa Microtech mo kung hotspot yung gamit mo or sa switch para ma-set up natin siya. From LAN, lalagyan mo ulit siya ng connection. Yan. Then, ito naman yung ilalagay mo para doon sa PC or laptop para ma-configure natin siya. Ngayon mga kapiso, i-check muna natin yung kanyang mga specs. Visit natin yung kanyang mismong website at tingnan natin isa-isa yung mga malulupit na specs. Meron yung ating UFO na access point. Okay, so, ang lupit talaga niya. Ang ganda niya tingnan. Okay, so nandito tayo guys sa website ni Roji mismo. So yun nga, yung model na meron tayo is yung RG-AEP 602. It's a high power outdoor omni-directional. Okay, omni. Maganda. Meaning 360 yung coverage area niya. Then, dual band na rin siya. May 2.4 at saka 5 GHz. And then, yung ating AP support self-organizing network features. Hindi masyado tayong makarelate sa mga ganitong term. Auto-discovery, auto-networking since first time natin to nakita sa isang AP. Ang AP na to is designed siya for villages, villas, parks, scenic spots, plazas, etc. Designed siya for crowded places or maramihang mga tao. Which is good news para sa atin na ang negosyo is piso Wi-Fi or hotspot. Kasi yun naman talaga yung gusto natin. Malawak yung coverage. Makater natin yung mas maraming clients na pwedeng mag-connect sa ating hotspot or piso Wi-Fi. More profit din in our side, diba? Punta tayo dito sa specification, guys. So, ito po yung kanyang complete na specs when it comes sa hardware side. And then yun nga, yung kagandahan sa kanya, dalawa yung source of power niya. May 12 volts at may PoE. I'm not sure kung pwedeng pagsabayin yan. In case, for example, mag-down yung isang source, pwede yung isang sumalo. Pero I think pwede. Then yung power consumption niya halos 13 watts. Then yung coverage radius niya guys, kung ang area natin is open or unobstructed direction, yung 2.4 GHz kaya po niya hanggang 100 meter. Aba, malupit. At ang nakakagulat, yung 5 GHz niya kaya hanggang 300 meter. Then yung super side, meron siyang Wi-Fi, kaya hanggang 8 SSID, din nakabilan din siya. Then maximum number of clients, 164 in single AP alone. Ang lupit. Pero yung recommended is around 96 lang. Madami na rin yan. And pwede natin siyang ma-remote access kasi meron siyang cloud platform which is free. At meron pa siyang app. Oh, di ba? Ang lupit. I-connect natin yung AP na to through LAN sa laptop ko. Then, tingnan natin sa loob kung ano ba yung mga pwede natin gawin sa kanya at kung paano ba siya i-set up as access point para sa ating piso Wi-Fi man or hotspot. So, before tayo mag-proceed, mga kapiso, syempre, shoutout muna natin yung ating malulupit ng mga kapiso Wi-Fi. So, shoutout kay Sir Kin Frank Dabu. Also, shoutout kay Sir Daryl Kari Almora. And also, shoutout para sa Papapil Pinoy TV. Once connected na siya sa laptop or PC mo, ang una natin gagawin is magsiset muna tayo ng static IP. So, paano ba siya gawin? Punta lang po tayo sa network ang internet settings. Then, punta lang po tayo dito sa change adapter options. Hanapin nyo po yung LAN interface ng inyong PC or laptop. Then, properties tayo guys. And then, dito sa IP. Then, once nandito na tayo, is-select lang natin tong use the following IP address. Then, according dito sa manual, pwede tayo dito maglagay ng IP na 10.44.77.10. Click nyo lang po yung subnet mask. Wala na po kayong ibang gagawin dyan kasi automatic siyang lalabas. Then, okay nyo lang. Then, punta po tayo sa browser. Then, tsaka natin i-type yung 10.44.77.253. 254 pala to, hindi 253. During first setup, wala po siyang hihinging admin password. Diretso ka na agad sa create network. So, lalagyan natin na siya ng network name. Since i-test ko to as hotspot AP, so lalagyan ko siya Carl Hotspot lang. Then, yung SSID, lalagyan ko lang siya Roji AP na lang. Yan, para madali natin siyang ma-identify mamaya. So, security, open lang. Kasi gagamitin natin siya as hotspot. Kahit
Sa Peace Wi-Fi, ganun din. Dapat naka-open lang or walang password. Then country, region, syempre Philippines, then time zone, Asia, Maynila. Then automatic guys, kahit hindi tayo pipili ng mode, automatic po siya naka-AP mode. Then okay na. Pwede na natin siyang gamitin as access point. So ang susunod na gagawin natin is i-deploy na natin siya sa labas. Hello mga kapiso! So ayun nga, i-install na natin sa labas tong ating UFO na access point. So madali lang naman siyang ikabit dito. Kailangan mo lang ng Allen screw. Mamaya, pag minount mo na siya sa taas, kailangan natin ng screwdriver pang higpit dito. Okay, so dapat ito yung facing downward. Itong may lead lights niya dito. Yan. Bali, ganito yung itsura niya. Para talaga siyang CCTV na dome type or para siyang street light. Okay, so dyan muna natin siya ilalagay. Dyan muna natin siya pansamantagal ilalagay guys sa aking pool na pinaglalagyan ko din ng aking mga fiber wires going to bahay. Okay guys, tapos na natin siyang i-install. Medyo mahirap lang siyang i-mount sa pool kung wala kang harness kasi need mong pihitin yung screw niya para mag-lock. So, iti-test natin yung range niya. Yung speed, I doubt kasi nagluloko ngayon yung PLDT at Smart which is yun yung ating source of internet sa area ko na to. Pero subukan pa rin natin at iti-test na lang natin yung kanyang range. Pupunta tayo doon sa area na yon kung hanggang saan ba yung kaya niyang abutin. Tapos, doon din, sa area na yon. Pupunta din tayo doon sa kabilang bahay namin. Ayun, yun yung sa may tower. Usually, yung mga omnidirectional na antena or AP na ginagamit ko, hindi na po umaabot dyan. Same din po doon. Kung omnidirectional yung gagamitin natin, siguro pinakamagandang signal niya is hanggang dyan lang sa poste na yan. Or dyan sa may motor na pula. At dito sa side na to, ganun din. Hanggang dyan sa may motor. Unahan sa may poste. Okay mga kapiso, so nandito na tayo sa location ng ating tower. Kita nyo naman, wala tayong line of sight dun sa ating Roji. Puro kahoy talaga siya dito. Puro bahayan at puro kahoy pa rin. Kahit saan ka lumingon. So dyan po tayo dadaan para makabalik tayo dun sa posisyon ng ating Roji. Sa area po na to, sa lahat ng nagamit kong omnidirectional na mga AP or antenna, hindi po talaga nakakatagos dito. Not unless mga directional, tulad ng A314N. Try natin si Roji. Pero I doubt kung abot ba niya. Believe na ako kung makakarating siya dito sa layo na to. So ayan, connected po tayo sa mga access point ko nandito sa tower. 3 po to sila. Yan, yung Iris EP Cruising, Iris EP1, at saka iba-ibang mga wifi pa dito. Usually mga clients po natin to na may mga router sa mga bahay nila. So refresh natin. Okay, tingnan natin kung makita natin si Roji. Aba, nakikita pa natin si Roji. Kahit tuldok lang yung signal niya. Oh, tingnan mo nga naman, oh. Malakas nga siya, guys. So, tingnan natin. Try natin mag-connect kung mag-redirect ba tayo sa dashboard. Haba, mukhang magre-redirect. Mabagal nga lang, pero nagre-redirect sa hotspot natin. Ayan, oh. Oh, connected tayo sa Roji EP. Na, ayun, naging 1 bar yung kanyang sagap. Kanina, tuldok lang yun, ah. Aba, hindi ito kapani-paniwala, guys. Again, nandito tayo sa liblib na lugar, oh. Dito tayo sa posisyon ng ating tower. So, test natin, guys. Ayan, yung ating hotspot portal. Try natin tong free time. Kung makaka-internet ba tayo. Mukhang magkaka-internet yata tayo, ah. Kahit tuldok lang. Talagang mauubos ng bilib ko sa router na to kapag ganun. Aba, nag-connect. Hindi ito maganda. So may free time po ako dito every day
na 10 minutes sa lahat ng mga kapitbahay ko dito. Yan, so nakakunik po tayo guys gamit yung Ruji na no line of sight at all. Tingnan natin kung makakapag-YouTube tayo. Yan tuldok na naman ulit yung signal niya. Aba, okay Tingnan natin kung mag-play. Play tong video na to. Aba, nag-play nga. Oh my goodness. Oh, wala namang signal. Walang bar. Uy, nagpi-play. Uy, nagpi-play nga, guys. Oh, ang lupit naman ni Ruji. Kahit walang bar, nagpi-play yung YouTube. Aba, ang bilis pa ng buffer, Hindi makahabol yung pula sa puti. Again guys, connected pa rin tayo dyan sa Ruji EP natin na tuldok lang yung bar ng signal na sasagap niya. Oh, wala pong daya yan. Naka-off po yung ating mobile data. Bluetooth lang niya naka-on at connected tayo sa Ruji EP. Kahit siguro 1 bar lang, okay na sana Pero kung ganyang tuldok lang, may possibility po na mawawala siya. Pero at least, sa test natin, meron. Again, silipin natin yung area. Nandito ulit tayo sa, yun nga Nandito pa rin tayo sa posisyon natin kanina. Again, balik tayo guys. Yan, nagpi-play pa rin. Nag-pause pala siya. Okay, okay napabilib tayo ni Ruji doon So, try natin namang mag-speed test. Okay, tingnan nyo guys, hindi pa rin nakakahabol yung pula sa puti pagdating sa buffering. Hindi pwede. Bakit lumagpas ng point? Ayun, so point nga lang. Kasi yung ating free time is 1 Mbps lang. Yung allocated sa kanila. Pero maganda yung ping. 44 pa rin. Aba, sumobra. Okay, kasi may mga burst nga pala yan. Hindi na masama, guys Kaya inuna ko po dito sa area na to kasi nga gusto kong ma-disappoint agad kay Ruji. Kaso pinahiya niya ako. Pinahiya niya ako sa inyo. Mayroon pa rin siyang nasasagap na signal. Kahit worst case scenario na yung area. Okay? So, balikan natin yung YouTube. Nagpi-play pa rin. Hayop na yan. Dapat nawala na yung signal. Aba, Ruji hindi maganda yan Ikaw na, Ruji. Ikaw nang malakas. Wala pa nga tayong tweak na ginawa doon sa EP. Talagang yung initial setup pa yung ginawa natin, guys. Okay, so ngayon guys, balik tayo doon sa parang highway at punta naman tayo sa ibang area. So ayan po yung pinanggalingan natin, yung posisyon ng ating tower. Okay, so dito tayo, daan tayo dito. So dito po yung area namin, hindi naman siya masyadong gubat. Semi-gubat lang. Pero konti lang po bahayan. Yan. Okay, so labas tayo guys. Dito naman natin iti-test. Ito na yata yung pinakamalayong area. Pero siguro dito, ma-achieve na natin. Mapapahiya na natin si Ruji. Sigurado hindi na siya makakaabot dito sa layo na to. Okay? So, nandito na tayo guys sa second area natin. Dito siguro mapapahiya na natin si Ruji. Yan po yung kanina tinuturo ko sa inyong poste kung saan hanggang doon lang yung mga signal ng Omni antenna na na-test ko so far. Okay, yung compass, yung InSilink. So, tingnan natin si Ruji sa area na to kung kaya ba nang tumagos. So, dulo na po ito. Ito na po yung mga dulong bahayan. Tingnan nyo, parang fire exit na po yan dyan. So, tingnan natin. Switch natin. Sa Wi-Fi. Aba, connected pa rin pala tayo kay Ruji. Hayop na Ruji na yan hindi bumibitaw Lumayo na nga tayo. Sunod na pala tayong mag-reconnect kasi connected pa rin tayo. So, test natin. Siguro mga nasa 90 meters tayo or 100 something yung layo natin. Aba, buisit na Ruji. Bakit mas lumakas ka pa? Siguro kasi dito guys, makikita nyo, medyo hindi na masyadong mapuno kasi daanan na. Kaya medyo nakakatagos na yung signal niya. Kahit wala pa ring bar. Okay? Tuldok lang. Ang lupit ni Ruji Tingnan natin kung magpi-play pa rin ba yung YouTube. Nagpi-play pa rin kahit tuldok. Di ba guys, nakakabilib si Ruji? Ang lupit
2 beses na tayo niyang napahiya. Ayan yung malupit nating AP guys. So nakabalik na tayo. Hayop ka, ang lupit mo ah. Nakaabot ka dun sa dulo. At nakapasok ka pa dun sa bahayan namin. Ayun yung tower guys oh. So di ba ang layo natin. At ilang harang yung dadaanan natin. Oh, may mga puno pa. So last testing natin, doon naman tayo sa entrance. Okay guys, so nandito tayo sa main entrance. Ayan po yung ating PC Wi-Fi oh. Okay, so yung ating Ruji nandun pa sa papasok. Okay, so nandito tayo sa mga truck. Yan, yung mga target customer ko lagi dito. Yung mga driver at pahinanti ng mga truck na yan. Madami po yan. You know, may times na napakahaba ng pila. Okay. Yan, so pumapasok sila dyan sa Crystal Mining Company. Okay, so test natin ngayon kung meron ba tayong Wi-Fi. Aba, hindi pa rin bumibitaw si Ruji. Kumakapit pa rin. Pambihira ka talaga, Ruji. Kahit palipat-lipat na tayo ng pwesto, hindi pa rin siya bumibitaw. Yan, tingnan natin sa ating hotspot portal. Okay, tingnan natin kung makakapag-open pa ba tayo ng portal dito. So dito malamang marami na kasi siyang interference dito since marami ng access point yung nakakalat dito. At meron din yung crystal, yung ginagamit nila sa kanilang mga CCTV. Basta marami silang access point din dito na nakakalat sa area na to. So meaning additional interference po yun sa ating AP. So connected pa siya, ayun, so nawala na nga, hindi na nga tayo connected, wala tayong internet. Ngayon, meron po akong butcher na ita-try. Test. Tingnan natin kung makaka-connect. Aba, makaka-connect yata guys, ayun, connected na. Imagine, toldok. At saka malayo po tayo sa Ruji. Okay? Ang lupit talaga ng hayop na to. Okay, so again, nandito pa rin po tayo sa entrance. Ayan, dito pa rin tayo. Siyempre, hindi ko kayo niloloko. Okay, ayan. Nandyan pa rin tayo. Okay, so balikan natin. So yan, meron pa tayong internet. At tingnan nyo naman, mas gumanda pa siya lalo. Nakakuha pa siya ng 1 bar. So mag-speed test tayo ngayon. Yan. Okay, so try natin mag-speed test. Aba, 7 ms yung ping. Hayop. Ang baba ah. Pero bumaba yung nakuha nating signal. 0.3 na lang something. Di maganda. Pero yun nga guys, kasi nagloloko yung PLDT at Smart ngayon. March 26. Parang may putol yata yung submarine cable ng Singapore. I don't know kung nabasa ko lang din sa Facebook. Pero talagang slow browsing. Na-try ko talaga dito. Try natin namang mag-YouTube. Ayan. So, nag-open pa rin naman yung YouTube. Kaso mabagal na. Try natin mag-play. Kapag makakapag-play pa, okay pa rin yan. Ayun, nakakapag-play pa nga. Kung nakakabilib kay Ruji guys, kanina pa tayo nakakonect sa kanya, doon sa pinakadulo hanggang dito, hindi talaga siya bumibitaw. Hindi siya nawawala. Lagi lang tayong connected sa kanya. Tingnan nyo, ang buffering niya, hindi ganun kabilis doon sa kabila. Pero hindi pa rin, nangunguna pa rin si puti sa pula. So ayun na nga mga kapiso, nakita nyo naman yung ating test. Ginulat tayo ni Ruji doon ha. Number 1 is yung reach, ang layo ng naabot niya. At yung talagang nakakapag-amaze sa akin guys is, hindi siya bumibitaw. Kahit tuldok na lang or wala talaga siyang signal at all, hindi siya bumibitaw. Kung ikaw, tulad ko is na-try mo na halos lahat ng mga budget meal na mga access point or AP na available sa market, pero hindi ka satisfied at meron ka talagang something hinahanap. Hindi ka satisfied, parang kulang. Same tayo ng naramdaman, not until nasubukan ko tong EP na to, which is nakakagulat talaga. Na-amaze pa rin ako sa kakayahan niya. Okay? Although, yun nga, hindi siya cheap. Hindi siya budget meal. Kung gusto niyo pong malaman kung magkano, i-PM nyo lang po si Sir Carl. Nandyan po yung
link ng Facebook niya at saka yung Facebook group niya sa ating description sa baba. Okay, so siguro hanggang dito na lang mga kapiso at hopefully may nakuha po kayong idea ulit sa video natin na to. Itatanong nyo kung worth it bang bilhin itong AP na to? Huwag ka nang magdalawang isip mga kapiso. Kung may budget ka naman, worth it po to. So hanggang dito na lang at kita-kits na lang po tayo ulit sa susunod nating video.